Hello, hello, hello. Mga iniibig, ginigiliw na mga kapatid sa Panginoon. Mabuti, masaya, magandang pagkakataon muli. Happy Sabbath, happy and blessed Lord's Day for you. Sasabihin nating Lord's Day ay literally sa Biblia, sa ating aral, yan ay unang araw, linggo. Kasi dati ang Lord's Day nila ay Sabado. Noong nabuhay na maguli si Kristo, ginawa na yan na first day of the week. Ngunit sa inyo dyan, masasabi natin ay inyong Lord's Day ay Friday. No matter what, sabi ni Pablo sa Roma 14, kung ano man ang ating tinatanggap at ating pinapaniwalaan na tama ayon sa araw na tayo tinawag na magsamba, sambahin natin ang Diyos sa katotohanan at sa Espiritu. Tayo muna ay dadako sa panalangin mga kapatid upang tayo ay pagpapalain nito na namang paglapit natin sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang salita ng biyaya. Naway ang Kanyang salita ng biyaya ay tunay ngang biyaya para sa atin na tayo biyayaan ng tunay sa ating puso at kaluluwa at ating buong pagkatao. Manalangin muna tayo. Diyos naming makapangyarihan, naming Ama, aming ipinagkatiwala sa inyo muli ang pangangaral ng inyong salita, ang salita ng biyaya. Biyayaan nyo kami una sa isang maayos, bukas na pakikinig at dalangin namin na pagpalain nyo kami ng isang pag-iisip na makakaunawa sa pamamagitan ng inyong karunungan at mga bagay na sa pamamagitan ng Espiritu bigyan nyo kami ng unawa. Samahan nyo kami, Ama, sa bawat bagay na ihatid nyo sa amin sa mga salita na aming pag-usapan, na aming maririnig, na aming talakayin nitong panahong ito. Purihin ang inyong dakilang pangalan sapagkat ikaw ay buhay at buhay ang inyong salita ng katotohanan at biyaya. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Kumusta mga kapatid? Ang inyong mga buhay dyan, naway patuloy kayong lumalago sa Panginoon sa mga bagay ukol sa Kanyang salita. Ang ating pinag-uusapan dito sa tinatawag nating salita ng biyaya ay katotohanan. Katotohanan ibig sabihin kung ano ang ating sinasabi, yan ay totoo. Yan ay buhay na mangyayari. Kung pinag-uusapan natin ang panalangin, tayo dapat manalangin. Pag-usapan natin ang tungkol sa kasalanan na tayo ay pinalaya, na tayo hindi na patuloy na mamuhay nito at ituring na nating mga patay na tayo sa kasalanan. Yan nga ay tunay na totoo at dapat maging totoo sa ating buhay spiritual. At ipagpatuloy natin ang ating tinalakay. Dito na tayo sa pang-apat na bahagi. 3 mensahe tayo sa why should Christian believers do not continue to live in sin? Bakit kinakailangan o dapat ng mga Kristiyanong mananampalataya na hindi na magpapatuloy pa na mamumuhay sa kasalanan? Ikaw at ako tinawag ng banal na pagkatawag at hindi na dapat mamuhay sa kasalanan at napag-aralan na natin ang 6 sa 7. 7 lang ang ating pag-aralan, kaya may 6 na tayong natapos. Sa pang-7 tayo ngayon. Una, sinabi natin, hindi na magpapatuloy tayo sa sa pamumuhay ng kasalanan sapagkat tayo nga'y dumanas na, nakaranas na, tumanggap na tayo ng biyaya. Narito na tayo sa panahon ng biyaya, ng kaligtasan.
Pangalawa, sapagkat ang mananampalatayang Kristiyano ay namatay na, patay na sa kasalanan, ipinako na kasama kay Kristo. Pangatlo, ang Kristiyano ay hindi na magpapatuloy sa pamumuhay ng kasalanan sapagkat dapat na siyang lalakad sa bagong pamumuhay. Pangapat, sapagkat ang mananampalatayang Kristiyano ay kasamang itinanim kay Kristo sa kawangis ng kanyang kamatayan. Sa sunod, itinanim kay Kristo, kasama kay Kristo sa kawangis ng kanyang pagkabuhay muli. Pang-anim, at dito tayo sa katapusang ating tinalakay, sapagkat kailangan ng ituring. Sa English pa, kailangang ibilang, no? To count ourselves dead to sin, to consider, to believe na tayo ngay ganun na, nangamatay na sa kasalanan, ngunit buhay naman sa harapan ng Diyos. Dito tayo siyang pang-7 ngayon. At ganun nga ang ating Biblia. Kung mayroon kayo, ang Roma Kapitulo 6 pa rin tayo. Hindi pa tayo natapos sa Kapitulo 6 ng Roma. At ayun ang ating tinatalakay at talakayan pa rin sa isang katapusang dahilan na bakit tayong mga mananampalatayang Kristiyano ay hindi na nga dapat magpapatuloy pa sa pamumuhay ng kasalanan. Okay. Babasahin natin ang ating teksto sa panahong ito, Roma 6, dito tayo sa 14 hanggang 22, medyo may kahabaan nito. Sinabi, sapagkat ang kasalanan ay hindi na makapaghahari sa inyo, sapagkat wala na kayo sa ilalim ng batas, kundi ilalim na kayo ng biyaya. Ano nga? Kung gayon, magkasala pa ba tayo dahil wala na tayo ilalim sa batas, kundi nasa ilalim na ng biyaya ng Diyos? Huwag nawang itulot ng Diyos. Hindi na ba ninyo alam na kung kanino ninyo ipinapaubaya ang inyong mga sarili bilang mga alipin ay nagsisunod kayo? Ang mga alipin upang magsisunod kayo, kayo ay mga alipin niyaong inyong sinusunod, maging sa kasalanan man tungo sa kamatayan, o ng pagsunod tungo sa katuwiran. 17. Subalit pasalamatan natin ang Diyos na kahit naging mga alipin kayo ng kasalanan, gayon man ay nagsisunod kayo mula sa puso doon sa anyo ng doktrina o aral na binigay sa inyo. Yamang pinalaya na kayong gayon sa kasalanan, ay naging mga alipin na kayo ng katuwiran. Nagsasalita ako gayon sa paraan ng mga tao dahil sa kahinaan ng inyong laman, sapagkat kung paanong ipinapabayan ninyo ang inyong mga bahagi ng inyong katawan bilang mga alipin ng karumihan ay ng tungo sa higit pang kasamaan. Gayon din naman ipaubayan ninyo ngayon ang inyong mga bahagi ng katawan bilang mga alipin ng katuwiran tungo sa kabanalan. Sapagkat noong kayo ay mga alipin pa ng kasalanan, ay malalaya kayo mula sa katuwiran. Ano nga ang bunga na napala ninyo noon mula sa mga bagay na iyon, na gayon ay inyong ikinahihiya, sapagkat ang kahinatnan ng mga bagay na iyon ay kamatayan. Subalit yamang ipinalaya na kayo ngayon mula sa kasalanan at naging mga alipin na kayo ng Diyos. Nagkaroon kayo ng inyong bunga tungo sa kabanalan, na ang kinahinatnan niyon ay buhay
na walang hanggan. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, subalit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Okay, yan ang ating teksto mga kapatid nitong ating patuloy na pag-aaral na pang-7 na ngayon. Pang-7 na tayo sa ating aral. At balik natin, bakit nga hindi na magpapatuloy ang Kristiyano, mananampalatayang Kristiyano sa pamumuhay ng pagkakasala? Ito ang pang-7. Sapagkat ginawa ng Ebanghelyo ang mananampalatayang Kristiyano na lingkod o alipin ng katwiran. Ulitin natin. Sapagkat ginawa ng Ebanghelyo ang mananampalatayang Kristiyano na lingkod o alipin ng katwiran. Ang tinatawag na Ebanghelyo dito ay ginagawang persona, no? Para bang ginagawang tao. Ang kasalanan ay parang tao rin na nag-aalipin. Ang kabila naman ang Ebanghelyo. Inaalipin tayo ng Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ay ginawa niya tayong mga alipin o lingkod ng katwiran. Yan ang dahilan na hindi na magpapatuloy ang mananampalatayang Kristiyano sa pagkakasala, sapagkat yung Ebanghelyo, ginawa niya tayong mga alipin o lingkod ng katwiran, righteousness. Ibig sabihin, yung makapangyarihang Ebanghelyo ay gumawa sa atin, no? Ginawa niya tayong mga alipin o lingkod ng katwiran, pagiging matuwid. Itong makatotohanang mensahe ng Ebanghelyo, ano ba ito? Ang nag-iisang makapangyarihang kasangkapan ng Diyos sa buhay ng kaligtasan at wala ng iba. Ito yung nag-iisang Ebanghelyo ng tungkol kay Kristo Jesus na ating tagapagligtas, na siya'y naging kapalit sa ating paglabag at parusa, kapalit sa ating tinatawag na sumpa, na siya'y naging sumpa para sa atin. Siya'y ating tagapagligtas na tagapagtubos, tinubos tayo sa kanyang dugo. Ang Ebanghelyo ito nagsasabi siya'y tagapamagitan upang ipagkasundo tayo sa Ama, balik sa ating Diyos. Ito ang Ebanghelyong nag-iisa ng katapusang handog at sakripisyo ni Kristo para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. At ito ang makapangyarihang Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo na tinatawag ng biyaya. The Gospel of Grace. Ayon nga sa 14, ano ang sinabi ng 14 sa Roma 6? Sapagkat ang kasalanan ay hindi na makapaghahari sa inyo, sapagkat wala na kayo o hindi na kayo ilalim sa kautusan o sa batas, kundi ilalim na kayo sa biyaya. Hindi na makapaghahari yung kasalanan sapagkat ilalim na tayo ng biyaya. Yun ang ayon sa Roma 6:14. Ano nga ang dahilan na hindi na makapaghahari ang kasalanan? Sapagkat ilalim na daw tayo ng biyaya. Ano pala itong biyaya? Kung ang tayo'y napailalim na ngayon ay biyaya at hindi na makapaghahari ang kasalanan, ano itong biyaya? Walang iba. Ito ang biyaya ng Ebanghelyo. Ang Ebanghelyong makapangyarihan ay tayo'y napailalim at ang masamang kasalanan ay natalo na, natigil na sapagkat pinailalim na tayo sa biyaya. Biyaya ng Ebanghelyo. Itong makapangyarihang Ebanghelyo na siyang isinalaysay, ipinangaral
una ng ating Kristo Jesus na tagapagligtas, sunod noong mga apostol, hanggang sa ating panahon. Ito yung nag-iisang kasangkapan spiritual ng Diyos upang ang tao, ikaw at ako, ay tunay ngang baguhin at iligtas. Kaya kung ganun ang tayo'y napailalim na sa biyaya, ano nga naman ang makapangyarihang biyayang ito? Ito yung sinasabing Ebanghelyo nga. Sinabi ni Pablo sa Roma 1:16 hanggang 17 na ang makapangyarihang Ebanghelyo sa ating kaligtasan, doon sa lahat ng mga sumampalataya, maipakita na ang makapangyarihang Ebanghelyong ito ay doon, ang kanyang kapangyarihan doon sa lahat ng sumasampalataya. Paano makita na tunay ng makapangyarihan? Bakit makapangyarihan ito? Sabi ni Pablo, makapangyarihan sa ikaliligtas ng bawat sumampalataya. Paano? Sapagkat ito, sabi niya sa 17, Roma 1:16 at 17, sapagkat ito'y naghahayag. Anong inihayag sa Ebanghelyo? Katuwiran ng Diyos. Katuwiran, righteousness. Ang Ebanghelyo, nagdala, naghahayag, nagpapahayag ng katuwiran ng Diyos, yung righteousness. Ang Diyos ay walang kasalanan. Tayo makasalanan. Siya ay matuwid, katuwiran. Naghahayag ng katuwiran ng Diyos ang Ebanghelyo. Ito'y makapangyarihan dahil doon. Huwag nating kalimutan yan. Ang Ebanghelyo ay makapangyarihan. Bakit? Sapagkat naghahayag ito ng katuwiran ng Diyos. Kaya, kung ito ay sinasabing naghayag ng katuwiran ng Diyos, yan ang ating pinag-aralan sa pangpito ngayon. Na ang Ebanghelyo, ginawa ng makapangyarihang Ebanghelyong ito, na hindi na tayo magpapatuloy sa pagkakasala, sa kasalanan, sapagkat ginawa tayong mga alipin, mga lingkod ng katuwiran. Dati lingkod tayo ng kasalanan. Naglilingkod tayo sa kasalanan. Tayo'y mga alipin ng kasalanan. Noong tayo'y pumunta sa kabila, ilinipat tayo sa kaharian ni Kristo, sumampalataya tayo sa Ebanghelyo. Yung Ebanghelyong yun nating sinabi, yun ang kapangyarihan ng Diyos na ikaw ay dalhin sa isang pagiging lingkod ng katuwiran. You have become a servant of righteousness. Yan ang sinasabi sa ating teksto, Roma 6. Sa Roma 6, dito tayo sa 17. Subalit pasalamatan ang Diyos na kahit naging mga alipin kayo ng kasalanan, gayon man nagsisunod kayo, sinunod ninyo mula sa puso. Pagsunod mula sa puso, doon sa anyo ng aral o doktrina na inyong tinanggap o ibinigay sa inyo. Anong resulta? Yamang pinalaya na kayo gayon mula sa kasalanan at naging mga alipin na ng katuwiran. Yan ang kapangyarihan ng Ebanghelyo. Ang pagsampalataya natin ito, sabi ni Pablo, makapangyarihan ito na maghayag ng katuwiran. Hindi lang maghayag, maranasan ang pagiging matuwid. Kaya, paano naman, ating tanong, kung ang Ebanghelyong ito na parang personified siyan, parang tao, paano ba ginawa ng Ebanghelyo na tayo mga alipin, tayo mga lingkod ng katuwiran? Kung hindi na nga tayo magpapatuloy sa buhay ng kasalanan, sapagkat itong Ebanghelyo ito, makapangyarihang ito na ating pinaniwalaan, ay dinala tayo sa pagiging lingkod, mga alipin ng katuwiran. Paano nangyari ito? Paano ginawa ng Ebanghelyo? Una,
Ayon sa Pilipos 3:9 at Roma 3:22. Basahin ninyo yan. Anong sinabi ng Pilipos 3:9 at Roma 3:22? Nagsasabi ito na noong ikaw ay sumampalataya at ako, ang katuwiran, yung pagkawalang kasalanan ni Jesus, yung kaniyang righteousness, ang righteousness ni Kristo, yung nature niya na righteousness, isinalin sa iyo, ibinigay sa iyo, ipinagkatiwala sa iyo, sa atin, sa akin, sa atin na sumampalataya. Natanggap natin, nagkaroon tayo nito, wala tayong righteousness, ngunit ibinigay, isinalin, inilipat sa atin, naging atin ang ating righteousness, ang righteousness niya naging atin. Kaya una, ang ginawa ng Ebanghelyo, nung sumampalataya ka sa Ebanghelyo, ginawa ng Ebanghelyo ay inilipat sa iyo ang righteousness of Christ. Sapagkat sumampalataya ka, sabi dito ng Roma 6:17, ng buong puso. Yan ang unang ginawa ng Ebanghelyo. Nagkaroon ka nito. The righteousness of Christ is imputed in you, is transferred to you, has become yours. At pangalawa, ano pang ginawa ng Ebanghelyo matapos niya inilipat ang katwiran na sa iyo? Sinabi dito, ang Ebanghelyo ay nagpakilos, nagpagawa sa mananampalatayang Kristiyano. Ipinakilos tayo ang mga nanampalataya ng Ebanghelyo. Anong kilos? Na mamuhay, na matuwid. Nung nagkaroon na tayo ng katuwiran, yung katuwiran na yun ay gumalaw. Ipinakilos sa atin. Ipinagawa sa atin na tayo'y mga matuwid, gagawa ng matuwid. Kaya nga tayo na ay maging mga lingkod ng pagiging matuwid, lingkod ng righteousness, servants of righteousness. Dati sabi ni Pablo, kayo noon mga tagasunod, mga alipin ng kasalanan, kasamaan, kalikuan, kahangalan. Ngayon ay lingkod na ng katuwiran. Noong ang katuwiran ay ating, anong sikreto? Ikaw ay sumunod. Ikaw ay sumampalataya. Ang pagsampalataya mo kasi, yung pagsampalataya mo doon sa makapangyarihang Ebanghelyo, yan ay pagsunod. Tingnan mo, ang ginamit ni Pablo dito sa 17, hindi pagsampalataya, kundi pagsunod. Sapagkat ang Roma 1:6, ang Roma 16:25 nagsasabi na ang Ebanghelyo na ipapangaral sa lahat ng bansa ay maging sunod. Pagsunod ng pananampalataya. It is obedience of faith. Ibig sabihin, ikaw at ako, huwag niyong kalimutan ito. Ilagay lagi sa isipan na ang Ebanghelyo ng tayo sumampalataya ay isang pagsunod. Ang pagsampalataya mo sa Ebanghelyo, pagsunod. Pagsunod ng pananampalataya. It is a following and obedience to righteousness. Kaya nangyayari, ikaw ay naging alagad o ikaw ay naging lingkod, ikaw at ako ay naging servant, alipin ng katuwiran. Dahil sa Ebanghelyo. Sapagkat yung Ebanghelyong yun ay si Kristo. Si Ebanghelyong yun, ang Ebanghelyong yun ay ang Kristong nagbigay ng kanyang buong sarili sa iyo. Naging kapalit sa iyo, naging tagapagligtas mo, naging pagtubos. Lahat. Naging sakripisyo nung ibinigay mo ang iyong pagsampalataya noon at ang utos niya magsisisi ka. Dumating ang patawad, dumating ang righteousness. Ginawa tayong walang kasalanan. Ginawa tayong banal. At tayo na'y sumunod sa Diyos na ating sinunod na Ebanghelyo. Sumunod ka na doon sa iyong pinanampalatayaan. Kaya araw-araw hanggang ikaw ay buhay pa, kasama ka sa Ebanghelyo. Sunod ka ng sunod sa Kristo, sa Ebanghelyong pinanampalatayahan mo. Yan ang nagtutulak. Tulak sa atin papunta
at tulak naman sa likod ang kasalanan na tayo lalayo. Lumalayo tayo sa kasalanan, tumutulak naman tayo papunta sa harap, sa hinaharap. Yan ang sabi ni Pablo sa Filipos 3. Ako ay tutumulin, nagpapatuloy sa hangganan. Lumalayo sa kasalanan, lumalayo at hanggang nawala na, hanggang nalinis na, patuloy naman tayong sumusunod. Ito ang utos, ito ang galaw, ito ang kapangyarihan ng Ebanghelyo. Ang kasalanan na hindi na maghahari. Ganun ang makapangyarihang ginawa ng Ebanghelyo. Ang Kristiyano ay sumunod na. Ngayon, ano naman ang mga bunga? Ano-ano ang mga bunga, mga kapatid? Resulta. Kapag ikaw at ako na hindi na nga magpapatuloy sa kasalanan dahil tayo na yung mga lingkod, mga sumusunod sa Ebanghelyo kay Kristo. Tayo na ngay alipin, lingkod ng katuwiran. Ano ang mga bunga sinabi ni Pablo ayon sa 19:1? Ayon sa 19, yan ang ating basahin sa 19. Gayon din ay ipaubaya naman ninyo ngayon ang inyong mga bahagi ng katawan bilang alipin ng katuwiran. Matapos ka ginawa ng Ebanghelyo na lingkod, alipin ng katuwiran, ipaubaya mo na ngayon. Ipaubaya, ituring na ang mga bahagi ng ating katawan. Anong mga bahagi ng ating katawan? Mula sa ulo hanggang pa. Siyempre, ang mga main issue dyan, ang ating isip, ang ating paningin, ang ating pagsasalita, ang ating puso, ang ating mga kamay, ang ating katawan, buong katawan, ang ating damdamin, ang ating sinasabing will, yung pagpapasya, ang ating pakiramdam, damdamin, emotions, ay ipaubaya, ialay, ibig sabihin, consecration, iaalay, ibigay, isurrender na, wala nang naiwan. Binigay na niya sa atin lahat. Tayo naman, bigay lahat. Walang iwan. Walang maiwan. Binigay ni Kristo lahat. Iniwan lahat sa langit, pumarito. Tayo naman noong nakatanggap, ibigay lahat. Yun yung awit. Give them all to Jesus. Lahat daw, ihalay ang buong pagkatao. Ngayon, yan ang unang mangyayari sa isang lingkod ng katuwiran. Pangalawa, ayon sa Roma 6:22, tatlo ang sinabi dito sa katapusan. Dito na tayo sa pagtapos. Roma 6:22, subalit yamang pinalaya na kayo ngayon mula sa kasalanan. Una, naging mga alipin na kayo ng Diyos. Alipin na tayo ng Diyos. Ang lingkod ng katuwiran, alipin na ng Diyos. Hindi natin desisyon ito. Atin itong desisyon. Ngunit, ginawa ito ni Kristo Binili niya tayo. Wala tayong magawa. Ngunit, ibigay ang ating sarili. Binili niya tayo, binayaran tayo ng dugo ni Jesus. Sa Kanya tayo, pag-aari tayo ni Kristo. Kaya tayo lingkod niya, kayo mga alipin. Alipin ng katuwiran, alipin ng Diyos. Kristiyano, si Kristo Jesus ang ating Panginoon, ang Diyos, ang Ama, ang ating buhay, ating susundin sa lahat ng pagkakataon. Nagmumula naman tayo sa Kanya. Siya naman nagbibigay buhay at para tayo sa Kanya at ialay sa Kanya. Pangalawa, na mangyayari sa mga taong lingkod na ng katuwiran, matapos silang pinalaya una ng kasalanan, sunod naging lingkod na ng Diyos. Pinalaya ng kasalanan, lingkod na ng Diyos. Pangatlo, sila ay namumuhay ng kabanalan. 22 pa rin. Nangagkaroon kayo ng inyong mga bunga tungo
sa kabanalan. Lingkod na, pinalaya na sa kasalanan, naging mga alipin na ng Diyos. Hindi ka maging alipin ng Diyos hanggang hindi ka lalaya sa kasalanan. Kasalanan na hari, pinaghahari sa iyo, hindi na. Kasi pinagharian na tayo ng biyaya. Ang biyaya ng Ebanghelyo, ang kapangyarihan na tayo'y idinikit sa katuwiran. Tayo na yung mga lingkod ng Diyos at mamuhay sa kabanalan. Lingkod ng Diyos, banal na pamumuhay at katapusan humahantong ito sa buhay na walang hanggan. Ito ay summarize ni Pablo ang Roma 6:22. He made a summary of the Christian life. No? Marami namang detalye yan ang ibig sabihin. Ngunit isang pagsasabi ng pagbubuo ng ang Kristiyano na pinagharian ng biyaya at lingkod na ng Diyos at alipin na ng katuwiran, siya ay pinalaya na ng kasalanan. Siya ay alipin na ng Diyos. Siya ay namumuhay na ng kabanalan at ang kabanalan humantong sa buhay na walang hanggan. Ito mga kapatid ang ating aral ngayon. Ang kapangyarihan ng Ebanghelyo na tinanggap natin ng buong puso na sinasabi ni Pablo, isang anyo ng aral, doktrina. Dumating sa atin, tinanggap ng buong puso, sumunod tayo ng buong puso nitong mensahe ng Ebanghelyo. At ang Ebanghelyong ito ang gumawa sa atin ng mga lingkod ng katuwiran. At ang Ebanghelyo na naggawa sa atin ng lingkod ng katuwiran, ginawa tayong magpaubaya sa mga kabaging ng ating katawan na mga alipin ng katuwiran. Mga para sa Diyos. At tayo'y pinalaya sa kasalanan. Tayo'y mga alipin na ng Diyos. Tayo ay mamumuhay na ng kabanalan hanggang sa buhay na walang hanggan. Naway pinagpapala tayo mga kapatid sa mga aral na ito. 6 noon, 7 ngayon. 7 mga dahilan kung bakit tayo kailangang di na magpapatuloy sa kasalanan. Una, sapagkat tayo ay biniyayahan. Nandito na tayo sa biyaya ng buhay ng biyaya. Ebanghelyo, yan naman eh. Balik-balik yan, palibot-libot yan ng Roma 6. Roma 6 tungkol sa Ebanghelyo. Pangalawa, patay na ang Kristiyano sa kasalanan, nalibing at siya'y naipako kasama kay Kristo ang kanyang dating pamumuhay. Pangatlo, dapat lalakad na sa bagong pamumuhay kaya hindi na patuloy sa kasalanan. Kasi kailangang itanim, kawangis ng kamatayan ni Kristo, natanim kawangis ng kanyang buhay, pagkabuhay na muli. At kasama rin, kailangan rin na ituring ang Ebanghelyo na makapangyarihan na gumawa sa atin, dapat na nating ituring ang ating mga kasalanan patay na. Ang pagpapasya sa araw-araw na ako nga ay namatay na, ipinako na. Kasamang kawangis ng kaniyang kamatayan, kawangis ng kaniyang buhay na muli. Namatay na ako sa kasalanan. At ngayon, ang Ebanghelyong itong makapangyarihan, gumawa sa atin na tayo yung mga tao na lingkod na ng katuwiran. We are people, Christians, believers, servants of righteousness, utusan, no? Hindi ba servants, utusan, mga followers, hindi, mga lingkod, mga tagasilbi, mga alipin ng katuwiran. Ang mga aral na ito ay napakalalim, kailangan natin. Totoo ang mga ito, katotohanan, kaya dapat mamuhay tayo ng ganito. Ipanalangin natin sa Diyos na tunay nga nating maranasan ang biyaya niya sa mga aral na ito.
at tunay tayong mamuhay na talagang pinalaya dahil sa makapangyarihang Ebanghilyong ito. Ikaw ba'y sumampalataya na kapatid sa tunay na Ebanghilyo? Ang Ebanghilyo bang kapalit si Kristo sa iyo sa iyong paglabag sa kanyang parusa, ay sa ating parusa naging parusa niya, ang ating tinatawag na sumpa ay naging sumpa niya, yung pagbabayad niya sa ating utang, no? Tinubos tayo ni Kristo sa kanyang dugo. Si Kristo yung naging tagapamagitan na tayo ibalik sa Ama sa pamamagitan ng pagkakasundo. Kaya siya ay naging tagapagkasundo. Tayo naman ay ginawa niya na siya ay katapusang handog para sa ating kasalanan. Kaya nung sumampalataya ka, ibigay niya sa iyo ang kanyang righteousness, ang kanyang pagiging walang kasalanan, pagkamatuwid. Ikaw ba'y sumampalataya ng mga ito? Tunay bang iniyakap mo itong katotohanan ito? Wala nang iba, kapatid. Wala ka nang ibang pananampalatayanan na magpalaya, maging Kristiyano ka at baguhin ka, susunod ka sa isang buhay na pangwalang hanggan. Ito lang ang makapangyarihang Ebanghilyong naggawa sa iyo na isang lingkod ng katuwiran. Naway ang Ebanghilyong ito patuloy na maging kabahagi sa iyo at sa akin, magtulak sa atin upang mamuhay ng mga lingkod ng katuwiran. Manalangin tayo. Purihin ka, Ama naming Diyos, sa inyong mga katotohanan na ipinaabot nyo sa amin. Salamat sa Ebanghelyo. Salamat sa biyaya na makapangyarihang Ebanghelyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. O Ama, aming iaalay, aming bibigay ang aming sarili sa pagkakataong ito, sapagkat ibinigay mo ang sarili nyo sa amin. Tunay ngang ipaalaala nyo sa amin sa araw-araw na dapat ituring namin ang mga sarili namin mga patay ngunit buhay sa harapan ni Kristo. At kami nga'y tulungan nyo araw-araw na maging lingkod, alipin na ng katuwiran, sapagkat yung Ebanghelyo na aming pinanampalatayanan ay Ebanghilyong makapangyarihan na naghahayag ng katuwiran ni Jesus. Purihin ka, Diyos, sa katuwiran na ipinaubaya, ibinigay nyo sa amin. Salamat sa inyong kapangyarihan, salamat sa Ebanghelyo, salamat sa biyaya ng buhay, sa inyong salita. Sa pangalan ni Kristo Jesus, Amen. Salamat muli mga kapatid sa pagkakataon na narinig niyang mensahe. Naway balik-balikan natin ang mga bagay na ito sa pakikinig muli o sa pag-aaral muli upang patuloy tayong pagpapalain. Hanggang sa sunod na pag-aaral, hanggang sunod na pagkakita, siguro sa sunod na Lord's Day ay magkaroon tayo ng live ng ating Lord's Supper. Bye-bye. Salamat sa Diyos.